Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, pila ka mga konsumidor sa Iloilo City tublago naman sa mga brownout subong nga weekend. Pila ka mga Ilonggo nagakabalakas sa epekto sang brownout. Pila ka mga establishmento mapilitan nga mag-untat sa pag-operate. Madamo pa nga negosyo sa Bacolod City wala sa nagakaigo nga permit. Mga negosyante liwat nga ginapahanumdom sang LGU. Lalaki ginaligan nagapakuno-kuno nga manog scrap nakuha sa masobra 500,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Mga empleyado sang Natural Park sa Bago City wala anay ginpaubra bangod sa baho sang asupre halin sa Mount Canlaon. Kag mga matahom nga artworks nga human sa Hilo ginpakigbahin sang isa ka estudyante nga string art artist. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Pila ka mga konsumidor sang More Power sa syudad sang Iloilo maka-eksperyensya sang 10-hour power interruption buwas kag 12 hours naman sa Domingo bangod sa patigayunon nga maintenance activities. Mga konsumidor nagaproblema sa posible manginepekto sini sa ila palangitan-an. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Roque, Haro, Iloilo City. John? Jert, importante para sa tanan ang kuryente ilabi na sa mga negosyo kag establishmento. Gani madamo ang nagakabalaka sa posible negatibo nga epekto ila palambuyan sang malawig nga brownout buwas kag sa Domingo. Nagadalaga ng negosyo nga laundry shop nga ginaubrahan ni Riza bangod sa kuryente. Adlaw-adlaw mga estudyante kag pumuluyo diri sa Barangay San Roque, Harong ilang mga suki. Apang buwas sigurado matawhay sila bangod sa nakaschedule nga 10-hour power interruption sa barangay. Hindi kami ka-open buwas kay syempre ang amon nga diri gagamit kurente. Magluwas sa Barangay San Roque, bugos nga Barangay Argelias kag Lopez Haina ang maka-experience man sa 10 ka oras nga brownout. Lakip man diri ang mga porsyon sa Barangay Kalubihan, Cuartero, Demokrasya, Dungon A kag B, Fajardo, Libertad Santa Isabel, Maria Cristina, Sambag, Simon Ledesma, San Isidro, Taytay Zone 2 kag Ungka. Kuryente man na ginagamit sang machine shop ni Tatay Rosenciano gud maka-operate. Gani dako nga halit para sa ila kung mag-brown out. Sa piyak sininahangpan man kuno nila ang rason. Iti muna di ko mag-brown out sa ti, way ka man may mo eh. Sa Domingo 12 oras pagid ang ma-experiensyan nga power interruption sa porsyon sa pila ka mga barangay sa Haro kag Lapas. Suno sa more power maintenance activities ilang mga linya. Poste kag iban pa nga mga gamit ang mayor nga rason sa malawig nga power interruption. Ang ini nga mga procedure ginadagdag gini ang primary line. Kung makita lang mo gini nga aton nga kumbaga main backbone sing aton nga kuryente and kung hindi naton pag-idagdagon ini hindi taman sila maislan sing bag-o. Now again going back dito sa purpose nga agi na obrata ini kay tungod para ma-address naton ang mga transient nga fault. Magluwas sa pagmintinara sang poste kag kable sa kuryente, nagapagig-angot man sila sa mga establishmentong may mga dalagko nga billboard kag streamers nga posible makahalit sa mga linya sang kuryente, ilabi na nga subong nga Burmans makabig nga typhoon season. Madumduman nga sa nagligan nga Bagyo Christine, pila ka beses nga nag-brown out sa syudad sang Iloilo bangod sa mga damages sa mga linya sang kuryente. Para pag-abot sing low pressure or bagyo man ina, hindi na siya magtabugid kag maapekto sa aton nga mga linya. Samtang buwas, pulo ka oras man nga power interruption ang ma-experience sa bugos nga Banwa sang Zaraga, New Lucena kag Dumangas, subong man sa porsyon sa Barotac Nuevo, bangod man sa maintenance activities nga patigayunon sang Ileco 2 sa Bagduge kag Lublob substations. Jert, aminado ang mga power distribution utilities nga basta gani power interruption o huol ini para sa mga konsumidor. Apang ang ilang maintenance activities kuno ang para man mas mapaayo pang ilang serbisyo para sa ilang mga konsumidor. Jert. Madam Oged, salamat sa detalye, John Sala.
Kag para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, Jers, mga puso, madaming salamat. Sa Bacolod City naman, masobra na Shane, kanegosyo nga wala sang business permit sa syudad. Ang ginpasiraduhan, subong nga tuig. LGU ginpahanumdom ang may establishmento nga magproseso na sang mga requisitos. Yaring balita nga itong gintutugan. Humalin Pebrero, tubtob Oktubre, subong nga tuig. Naglabot sa 2,833 sa establishmento sa Bacolod City ang gindagdagan sang first notice bago napasawan nga maghikot sa business permit agud legal nga maka-operate sa negosyo. Inibase sa record sa Business Permits and Licensing Division sa syudad. Apang may 2,644 paghihapon nga wala nagproseso rason nga liwat ginpadalan sa second notice. May pila diri nga nagproseso na sa pagkuha sang permit, samtang ang iban ang temporaryo anay nga nagsirado. Ang ini nga balaligyan sa Barangay Sifania, sining Oktubre lang liwat nga nag-operate matapos ginpasiraduhan. Kung wala iya sang permit, hala, basi makaduan na kami sa Tagaligal. Aman natin, dumahuya. Aman balas. Ang negosyante nga si Bingbing, may ginahulat pa nga building permit. Rason, nga hindi makaproseso sang business permit. Ma-processing kuya, ipagtapos ni sang ilang nga building permit. Ako nara na, ma-process kid kuya, kahit nabudlayan man ko nga, hindi ko di ka baligya, kaya bisay nga arkila ka lang. Sa record, sa Bacolod City Legal Office sa rin sa Pebrero sining tuig, 104 lang kanegosyo ang gindagdagan sa closure order sa sobra 2,000 nga naglapas sa City Ordinance No. 565 Series of 2011. Ukon ang Revised Revenue Code of Bacolod City, bangod wala sa mapakita nga business permit. Magbayad ka Japon next year kay ang subong na yan, bayran mo man Japon mo, piskan hindi ka magawa ng permit. Magluwas sa BPLD, sarang pagpadulong ang mga luyag magproseso sang permit sa one-stop shop sa mall sa syudad. Bagay nga mas ginpapos na kuntani, apang may aragid sa mga nagapabuyan-buyan sa proseso sang ila papeles. Opon, Kiril Castillo, Adrian Prieto, One Western Visayas. Ginatudlo nga isa sa mga downlines ng mag-live-in partner nga nadakpan sa Barangay Bacao, Mandurriao, arestado sa drug bypass operation sa Rizal, La Paz. Si John Sala nakatuto. Pagpang-scrap ang generasyon ni Junjun Pedrajas nga palangitan ang sinisuno sa Iloilo City Drug Enforcement Unit. Apang sa monitoring sang otoridad sa pagbaligya gali sang droga ini naga-income. Matapos ang 2 ka semana nga monitoring, kagabi madinalagod yung nadakpan ng subject sa drug bypass operation sa Barangay Rizal, La Paz. Nakuha sa iyang 80 grams ang suspected siya mo nagabaloro sang 540,000 pesos. Si Pedrajas ang ginatudlo downline sa mag-live-in partner na nadakpan sang CDEU sa Zone 2 Barangay Bacao, Mandurriao, Iloilo City sang Damlaglang. Ang ini nga persona, sir, amo ni ginaluwag sang mag-asawa, mag-live-in partner nga nadakop ta sa Bacao. Na isa sa ilang mga nadagdagan sang 100 grams. Then, isa gini sa ilang mga suki. Nakakuha na sang kopya sang listahan sa mga downline sa mag-live-in partner ang CDEU kag posible nga i-cooperate man ang mga ini sa masunod nga mga inadlaw. Before na namon nakuha ang mag-live-in, na balaan na namon sino ba ilang mga ipang hulugan. Kaga gi-confirm lang namon sa mga live-in kaga sakto gid na namon nga data kaga information ka direk sa ila, sir. Preso sa karon sa Police Station 7 ang suspect kag magapakatubang sa kaso nga paglapas ang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. John Sala, One Western Visayas. Mapuso sa Negros Occidental, maisog nga baho sa kasupreg halin sa mga kanlaon na haklo sa mga staff sa Rafael Salas Park and Nature Center sa Baguio City. Nakatutok Aileen Pedreso. Nakalabot na sa Barangay Mailum sa Baguio City ang baho sa asupre halin sa Mount Canlaon. Sa Rafael Salas Park and Nature Center, nakabatsyag sang pagpalanakit sa ilong kag pagpinot sang dughan kahapon ang 18 ka empleyado sang Baguio City Tourism Office nga nakadeploy sa lugar. Ini matapos makahaklo sang baho sang asupre. May ara sila incident nga nagapanimaho ang aton nga they have a sulfuric smell dito sa area sa Rafael Salas Park. That is why our tourism officer naging suspend na malang ang ilang work dito. Sa monitoring sa CDRRMO, nagapabilin sa gihapon ng baho sang asupre sa lugar. Rason naging palawig tubtub sa weekend ang suspensyon sang trabaho.
magluwas sa baho sang asupre. May nasiplatan man nga ashfall sa barangay Mailum, subong man sa barangay Ilihan. Gina-advise man sila to wear proper PPE, especially the face mask nga ginagamit naton in times kung may ara mga ashfall. Nagasigi man baho ang asupre because ara siya sa presence ang tanom. Hindi pa matumod sang FIVOX ang kalaparon sang ashfall sa mga lugar malapit sa bulkana. Sa subong nga mga activities, very minimal lang siya. Wala kita pa sang estimation gitman kung ano kanapan. Pasado 1:00 subong lang nga hapon, liwat na monitor sang FIVOX ang pagbugas sa Mount Canaon sang duag gray nga abo nga nagaupod sa asupre padulong sa direksyon nga padulong sa mga banwa sa Murcia kag syudad sang Bago. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pinasahi nga art sa paghimo sang portrait nga human sa hilo ginpakigbahin sa isa ka student artist sa San Miguel, Iloilo. Kini ang gintutukan ni Kim Salinas. Matahom, creative, kag realistic nga naong sang isa ka tawo. Makabililib bala nga artwork mga kapuso. Apang mas mapabilib kapagid kung imo mahibaluan nga ang artwork ang himo lang sa hilo. Ini ang ginatawag na string art o kung ang pag-arrange sang hilo, tubtob nga makahimo sang isa ka design. Ini sa karon ang ginakasakuan sang 20 anyos nga artist sa San Miguel, Iloilo. Nga gilayon nga na-fall in love sa art sang una ini nakita online. Interested ko kaya mo kung may potential ni siya klase si art kay kumbaga gamay lang ga obra tapos unique. Suno kay Winzel, kinahanglan sang dedikasyon kag pasensya sa paghimo sang tagsa ka artwork. Nagalabot sang 3-5 ka adlaw ang paghimo sa isa ka obra maestra. Kung sa rin, masobra 3,000 ka loops ang hilo ang kinahanglan. Isa sa hindi malipatan sini nga obra amo ang ginregalo sini nga artwork sa iya tiya. Kung sa rin, makitaan ang laragway sang duwa ka bata sini nga nagtaliwan na. So dito lang na ba ko sir nga what if padayon nun ko na lang diyan nga kay nang grabe gibla siya magpa-inspire ka tao sir kag amo na-appreciate man na nila bisan way patot sang bayad pero dito gid nga na-appreciate gidanda sir. Nagregalo man si Winzel sang artwork kay Miss Eco International 2025 Alexi Brooks bangod na inspire man ini sa kabuhi sang beauty queen. Ang paghimo sang string art ang isa lang sa madamo nga buluhaton ni Winzel agud makabulig sa iya pag-eskwela sa kolehiyo. Handom sini nga mas makilala pang artwork sa syudad sang Iloilo. Una, hindi mo ma-appreciate ang art pero samtang gadugay makita mo gid ang picture nga duga clear gid siya sir. So amo na dapat lang stay consistent lang sa mga ginapang obra nga art. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, disaster preparedness and response padayon nga ginapasangkad sa Western Visayas matapos na eksperyensyahan ang epekto sa paglaslas ni Super Typhoon Yolanda nga nagbilin sa dako nga halit sa isla sang Panay, masobra na isa ka dekada ang nagligad. Yari ang RTV Presents ni Kim Salinas. Nagserbe nga eye-opener sa mga residente sang Western Visayas ang paglaslas ni Super Typhoon Yolanda sang November 8, 2013. 11 katuig na ang nakaligad. Nagbilin ini sang dako nga halit sa isla sang Panay, partikular sa Iloilo, Capiz, Aklan kag Antique. Magluwas ang pagkalaguba sa mga balay, pagkalatumba sa kahoy, apektado man ang agrikultura kag fishery sectors. Sa Iloilo Province, 217 ka kabuhi ang nautas kag 870,846 ka mga individual ang naapektuhan bangod sang bagyo. Madamo sa natunan ang mga local government unit bangod sang natabo. Suno sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, isa sa nangin rason amo ang kakulangan sa pagpahangop sa publiko sang technical terms o kung termino nga ginagamit sa weather forecast sadto. Kinahanglan ang pagpasanyog pa sa pagpatuman sang preemptive evacuation bangod sadto. Apisan nga ginabisuhan na ang pumuluyo nga mag-evacuate. Wala sa gihapon ang mga ini nagpamati o kung nagseryoso. So we don't need to wait na talagang nandyan na siya, no, yung parating na calamity.
So we really need to take actions early prior to that para maano natin siya, mai-evacuate natin yung mga tao. In kaso may bagyo nga pareho sa Kabaskugon, Yolanda, mas preparado na ang mga kabanuhanan. Ginhatagan sa importansya ang availability sang welfare goods sa rehiyon nga nakapreposition na sa strategic locations. Preparado man ang communication system sa tiyon nga madula ang cellphone signal. Pinaagi sa pagpasanyog sang radio communication capability. Dugang pa sang RDRRMC, fully equipped na ang mga responder sa tagsa ka probinsya agud manasig ang response operations sa oras sang emerhensya. Tuloy-tuloy po yung pagkakapacitate natin sa kanila. We're conducting trainings on incident command systems, yung pagano ng emergency operation center, yung risk communications, paggawa ng mga DRRM plans nila, contingency plans. Ginapunduhan man sang tagsa ka LGU ang disaster preparedness activities kada tuig. Ako si Kim Salinas, kagini ang akong special report. Mapusaduhan naman ka mga balay ang totally gutted sa separado nga sunog nga nagluntad kahapon sa syudad sang Bacolod. Sa Barangay Estefania, madasig inlamon sa kalayang balay ni Stephanie Artajo. Suno pa sa BFP sa ikaduha nga panalgan sang balay, naghalin ng kalayo. Masobra 20,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Naupos man ang balay ni Danilo Basco sa Barangay Mansilingan. Posible nag-overheat nga appliances ang gitunaan sang sunog suno sa BFP. Naglabot sa 30,000 pesos ang danyos sang sunog. Pagpanubos ng fireworks-related incidents sa reyon, panghangkat sa gobyerno. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Sa tagsa kation sang Pasko kag bagong tuig, sulit-sulit nga ginaduso ang hilway nga selebrasyon pinaagi sa Iwas Paputo campaign nga ginapatigayon sa nagkalain-lain nga ahensya. Apang ko ng datos ang Department of Health ang basihan, humalin sang tuig 2020 sa unang nga tuig sang COVID-19 pandemic. Padayon ang pagsaka sang fireworks-related injuries nga gindala sa mga Sentinel kag non-Sentinel hospital sa rehiyon. This is due also to our campaign to increase our reporting units within the region. Gadamo man ang cases natin nga we could capture. Ginpaatag man sang DOH nga mas ginpatemprano pa nila subong ang paglunsar sa kampanya kag pinaagi sa ila partner agencies. Ginalauman nga liwat mapanubo ang numero sang injuries sang nagligan nga tuig. Isa ang na-record nga napatay sa palupok nagikan sa probinsya sang Capiz. Pila naman sa mga makahalalit nga palupok ang Puitis, Buga kag Triangulo. Sa karon pa lang, ang mga ospital ang nagapanghanda naman. Inactivate na mo ng Afton personnel within the hospital. We also provide the fast lane for these firework-related injuries. Samtang ginpagwa na sang damlaglang ang requirements para sa mga magabaligya sang palupok sa Iloilo City. Sa mga makakompleto sini, hulato na lang ang mando sang LGU kung saan o pwede makasugod sa pagbaligya kag kundiin magaplastar. Handa naman ang Bureau of Fire Protection sa pagpatuman sang inspections para mapasiguro nga malayo sa disgrasya ang firecracker zones. Hayasard na ang ilang material nga ginadispose mo. As much as possible, asundon ganyan nila to avoid harmful effect niya nga ma-produce ang mishandling sang firecrackers. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakaagom sang pilas ng pagkabuno sa kamot kag mga lagob sa liog kag agtang ang 33 anyos nga dump truck driver nga si John Casipi. Ini matapos ginbuno kag ginkasigo nanda Jonathan Dominado kag Joe Ferrell Peets sa barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo kagabi. Sunod sa kapulisan, papauli na sakay sa iya motorsiklo ang biktima sang ginparahan kay gintrepingan sa mga suspect. Yara na ang mga suspect sa kustudiya sang Kalinog Police matapos madakpan sa hot pursuit operation. Wala man sa sandali hilikot nang hinubog lang gigurong. Tripping na malaba mo. Lalaki patay isang ginbuno sa iya pakaisa sa bahin sang San Carlos City. Sa San Enrique naman duha kay napatian kawatan nga taga Bacolod arestado. Nakatutok Aileen Pedraso. Nadakpan sa aktos ng kapulisan ang tuyo nga pagpangawat sa duha ka mga lalaki sa isa ka RTW shop sa Barangay Sibucao sa San Enrique, Negros Occidental sa Miyerkules.
Ginkilala ang mga sospek na sanday alias Rusben kag alias Ronilo, lunsay taga Barangay 2, Bacolod City. Conduct ng mobile patrol na ato sa personnel din nga madalingan nila ang duwag ka persona na gamit ng bolt cutter kung paano na may gibana niyang kandato. Magluwas sa bolt cutter, nakuhaan man sa pusil ang isa sa mga sospek. Ang isa sa mga nadakpan niya si Panunsyal, involbado man sa seryes ang kinawatay sa Bacolod City sunod sa kapulisan. Patay ang 52 anyos si alias Eddie matapos ginbuno sang iya man lang pakaisa nga si alias Lucio sa Barangay Kudkod, San Carlos City. Sunod sa kapulisan, nag-inom-inom ang duha sa balay sa biktima upod ang iban pa nila nga mga himata. Idulong kunta ni isang biktima ang sospek sa pagpauli. Apang ginkakibot nila nga nag-agaway na sila sang kutsilyo. Pila sa dughan ang ginkamatay sa biktima. Wala pa natungod sa kapulisan na gitunaan sang away sang duha. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Bukod City LGU, nagpasalig naman niya tutukan ang ginayo nga relokasyon sa masobra Shane Kapaningmalay nga mapektuhan sa demolusyon sa Barangay 39. Yaring balita nga itong gintutukan. Naglampas na ang 15 dias nga plaso sa Negros Occidental Provincial Government. Pinagi sa final notice to vacate nga gintugyan sa masobra Shin ka mga pamilya informal settlers sa Barangay 39. October 9 sa ginserving final notice apang wala ginbaton sa mga residente. Apisar nga probinsya magapatuman sa demolusyon apang bangod kapini sa kalibo kabakulod noon ang madulaan sang balay. Nagpasalig ang Bacolod Housing Authority nga magabuli. Responsibilidad na sa LGU na once may mga clearing, may mga informal settlers, mapigado, gatag maging LGU financial assistance or relocation site. Apang pag-ako ni Ting, puno na ang mga relocation site nila binasa Abada Sky. Hindi man sigurado kung makasulod ang mga inisa ginapatukon nga mga bago nga pabahay sang LGU. Actually, may kina-develop naman subong ang city na relocation site na may pagani tapos develop basi puno na ano. Bakit either relocation site or financial assistance pilihan mo lang na sang city. Bangod, sa magpatya kulang ang bulig nga babaton gikan sa LGU, tuyo sa pinakaresidente nga makapasaka man sang kaso. Ang apektuhan sa demolusyon niya si Kagawad Lindon Sevilleno may paandam pa sa Kapitolyo. Kami pigado daan niya hindi kami makaladali kung pahalinon na kami di. Plano namon kung kuwaon gid kami di nga kuwanon kay kami lang presyoron. Way kami maimot, dito kami matulog sa Kapitol Sa baylo nga demolusyon sa Mapuluyan, ginuduso sa mga residente nga ang porsyon sang duta nga ginpatukuran sang national kag satellite government offices na lang ang kakson ukon isaylo. Panindugan sa provincial government. Ara ini sa posisyon nga magbawi sang duta santo sa nakasugtan sini upod sa private owners sang propiedad. That is the compromise agreement. It is upon the province to expedite it, no? So it will now go through a formal court case, no, for the removal of. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, yari ang maswerteng winners ng 70,000 pesos sa Week 1 and 2 sa Kapuso Big Time Panalo Season 2. Mapuso yaran nasa West Philippine Sea ang Bagyo Marsikag anuman nga oras aray nini sa Guas ang Paracon Philippine Area of Responsibility. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, gipapanaog na ang wind signals sa pinakabahin sa Northern kag Central Luzon. Signal number 2 na lang sa northwestern portion sa mainland Cagayan. Western portion sa Apayao, Abra, Ilocos Norte kag northern portion sa Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, nabiling nga bahin sa mainland Cagayan, northern kag western portion sa Isabela, northern kag western portion sa Nueva Vizcaya, northwestern portion sa Quirino, nabiling nga bahin sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nabiling nga bahin sa Ilocos Sur, La Union, pati na sa northern kag central portion sang Pangasinan. Sunod sa Pag-asa, ano man yung oras subong nga hapon ukon gabi yara na inisagwa sang PAR.
Sa datos naman sa Metro Weather, may chance sang ulan sa pilakabahin sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, kag Negros provinces. Mabaso ang ulan sa pilakalugar ganing manginhanda sa baha, di ganing landslide. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso nagapabili naman nga buhi ang handom sang LPU Pirates yung makasulod sa Final Four sang NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ini matapos naging luto sang Pirates ang JRU Heavy Bombers sampang ipatigayin kay inasang udto sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City sa score nga 82-80. Ang kadalagan sang Pirates ang ginpangunahan ni John Barba nga nakatigayon sang 20 points, 3 rebounds kag 2 assists. Samtang sa second game naman nagpangibabaw ang league leader nga Benil Blazers batok sa Letrad Knights scoring 83-78. Mga kapuso, sulod sa top 1,000 sa Quacquarelli Simmons Zucon QS Asian University Ranking 2025 ang Central Philippine University kag West Visayas State University gikan sa Iloilo City. Ang CPU ang yara sa rank 851 to 900 sa Asia. Diri sa Pilipinas, ini ang yara sa ika-14 nga pwesto. Ang West Visayas State University ang yara naman sa rank 900 plus sa Asia kag pang 21 sa mga universidad sa pungsod. Ginabasihan ang ranking, research and discovery, employability and outcomes, learning experience kag global engagement. Mga kapuso, batchoy sang Iloilo City best rated nga offal soup sa bilog nga kalibutan suno sa isa ka food online database. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Pansit. Unod kag kasudlan sang baboy. Dahon sibuyas. Fried garlic. Chicharon. Kag lakipan pa sang mainit-init nga kaldo. Sigurado kapag katapos mo kaon sini, makatig-ab ka kag makasiling nga namit gid. Ini ang mga panakot sa nagapabilin nga sikat kag patok nga Ilonggo food, ang batchoy, nga sigurado you will crave for more. Sa ini nga batchoyan sa bahin sang Fort San Pedro, may paaman pa nga para sang baboy. May lawas kami na butang so para guwa ang iyala sa borgid para sa sabaw. Kaya hindi tipid magbutang sang ingredients eh. Sabi siya sino mangkuton niya kakaon, iba niya hindi na nakaubos eh. Ang manamit nga batchoy sa mga Ilonggo ang ginkilala nga the best rated offal soup sa bilog nga kalibutan. Suno sa isa ka food online database nga Taste Atlas. Sa 39 ka offal soup nga ginrate sang Taste Atlas, number 1 ang batchoy. Ang Taste Atlas ang isa ka encyclopedia of flavors. World Atlas ang tradisyonal nga pagkaon. Ang pila ka mga Ilonggo ginkalipay ang pagkilala sa paborito man nila nga batchoy. Nami sabaw kag di ba damo. As in solve ka gid siya. Pawan kagid guro kun makahigop ka sa sabaw. Namit. Ano pa gid? Saburuso. Proud eh. Mama. Yato ni batchoy mo. Ang pagkilala ang nagapamaduod nga ang batchoy ang hindi lang pagkaon nga ginapalangga sa mga Ilonggo, kundi inaapresyar man sa bilog nga kalibutan. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Baw ka namin sang tsura sang batchoy ging gutom ako gulpi mga kapuso. 47 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.